Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong interview ni Julius Babaw sa mag-asawang Diskaya, Sara and Curly Diskaya. Interview pa ito before election May 12. Dahil kumandidato itong si Sara Diskaya pagka-mayor sa Pasig. Short statement lang, bakit gumanda ang buhay nila? Nahuli sila sa kanilang sariling bibig. O, pakinggan natin ha. Ang gateway para gumanda ang buhay ninyo. Nag-DPWH kami. Ayan. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Wow! Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan. Ano yung naging... Okay. So, yung mga bata-bata pa dyan, mag-apply na kayo sa DPWH. Nandyan ang magandang buhay. DPWH. Gateway sa masaganang buhay. Kaya nga, si Senator Erwin Tulfo ba yun, no? Blue Ribbon Committee hearing, yung kanyang opening statements, sabi niya, DPWH are den of billionaires. May mga natatalo sa sabong, sa kaseno, millions, baliwala sa kanila. Dahil kayong mga, grabe. So, I don't know, ano kayang pakiramdam? Fuera de los buenos, ha? Ano kayang pakiramdam ng mga empleyado ng DPWH ngayon? Dahil sentro sila ng usapan, eh. Itong flood control projects na, grabe. Again, nakakatulog pa ba sila ng mahimbing? Itong, ulitin ko may matitino. Hindi lahat. Kailang yung mga gumagawa ng kalukuhan, may konsensya pa ba sila? Itong DPWH na, sabi nga ni Senator Lacson, sila na rin nangungontrata, lalo na dito sa district engineer level. Sila na nangungontrata. Parang royalty fee lang, nagbabayad lang ng certain percentages sa contractors na may lisensya, quadruple A license ba yan? O, DPWH nang kumukontrata. Pag sila na yun, gumagawa ng mga hokus-pokus hanggang resulta, ghost project. Example, sa Bulacan, yung binisita ng Pangulo na nagalit na siya, not a single work, not a single day, walang trabaho, kailang nabayaran ng 55 million pesos. Ano yun? District level yun. So, ang sarap ng, again, palit-ulit. Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magagalit. Ang sarap ng buhay ng DPWH. Kaya, apply na kayo, yung mga bata-bata pa. Kaya lang, depende kung makakatulog kayo sa inyong konsensya. Itong mga contractors ngayon, Diskaya, 15 contractors na pangalanan. Sino pa yung number 1? Itong Kirante sa Cebu. Yung muntik ipakulong ni Senator Marcoleta. So, basa tayo ng mga comments dito. Gateway para gumanda ang buhay. Ito ang purpose, bakit nagpa-interview sila? Para sabi ni Julius Babaw, para daw ma-inspire ang mga tao paano magsumikap, paano gumanda ang buhay. Yun daw, inspiration daw. Yung interview ni That was before election. November of 2024 ata yung mga interview na yan eh. Interview ni Julius Babaw, interview ni Corina Sanchez, na sa tingin ng iba is parang public relations purpose in preparation para sa election, para makilala sila o sino sila. Wow, pinakita ang mga mararangyang sakyanan, nakakalula. Sobra 30 ata na puros mga high-end na mga sakyanan. Grabe.
na parang nanginginig ang, parang hindi ako makapaniwag, ganyan kayaman. Okay lang sana kung yumaman sila na walang alinlangan, walang question mark. Nung hindi pa masyadong pumutok yung issue na flood control, okay pa yun. Last year, okay pa yun. Hindi katulad ngayon, na mismo na ang Pangulo ang nagalit, mahiya naman kayo, sabi niya sa kanyang SONA. Oh, sinong pinatamaan niya sa mahiya? Of course, contractor, DPWH, and then ang mga lawmakers na nagsingit-singit sa mga pundo. Yan, tatlo na yan. Mahiya naman kayo. Kaya ngayon, nalagay na sa alanganin yung mga diskaya na yan. O, pinatawag sila sa Blue Ribbon Committee. Hindi sumipot. Bakit? Sinubwena na sila pag hindi pa sila magpakita ngayon. Humanda na kayo. Sabi nga ni Atty. Guanzon, humanda na kayo, mga kawatan. Pag nag-Blue Ribbon Committee si Marcolita, humanda na kayo. Yan na. Sampulan na sila. And I am very sure sa Blue Ribbon Committee, madidig up talaga. Meron na. Yan yung Kirante and Vizcaya. Halos similar ang ano. Kasi, pero mo, single proprietorship lang si Kirante. Naka-quadruple A na ano. Tapos may mga nababasa ako sa Dumanhog, Cebu. Ang laking kinita nila sa isang remote barangay sa Dumanog, Cebu. Kontrata sila, 3 kontrata, halos 500 billion pesos. Wow! Kaya ito ang mga magigisa na nakikita ko. Kirante, Vizcaya. I don't know yung mga wawao. Ano pa yung mga yung mga lumalabas ng ano. So, may makukulong ba? May makakasuhan? Tingin ko, yes, contractors, meron. DPWH, lalo na sa mga district level, meron. Ang mahirap, yung mga lawmakers, yung mga nagsingit sa mga pundo kasi hindi malaman sino yung nagsingit. Kasi yung small committee report na hinahanap ni Kobe Chanko, ayaw nilang ilabas or talagang wala. So kung hindi lalabas yung small committee na yon, hindi natin malaman sino yung nagsingit. Kaya nga si Congressman Panaligan ng Oriental Mindoro, sabi niya, hindi ako nagsingit niyan. Siguro DPWH. DPWH, sabi naman ni Bunuana, hindi kami niyan, wala kaming kapangyarihan magsingit. O sino ang nagsingit? Yan ngayon ang challenge sa investigating body na I don't know kung sino ang mag-imbestiga ngayon dahil up to now, ang Pangulo, walay klaro kung sinong paimbestigan niya sa bagay na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Rodane sa iyang tanom nga kape. So mag-abono siya. Gini sa kutsara siya. Kaya akong iabono sa isa duha ka bangag, isa ka kutsara gyud ang makasulod. Tagtunga-tunga. Tagtunga-tunga sa kutsara. Ara. Na. Tuaning tabunan kay aron ang kape kusugi kayo mo suyo pug abono. Sumuna ni ang itsura sa kape ni Rodane nga isa pa ka bulan. Nindot gyud kaayo. Isa ka punuan duha ka bangag. Ini pagbutang. O karon human sa pag-abono ni Rodane, naga-spray na pod siya.
kung kasi tanong kasi kasi. So salamat kayo sa Ginoo nga nasuportaran mi aning pagtanom aning kape nga maawas mi sa kalisod kay ang among anak makapaeskwela namo ug pun og makarbis mi aning among kape. Salamat kayo sa Ginoo sa iyang pagtabang ug nagtabang pud sa aning mga YouTube nga makatabang sa mga pagtanom og kape. Salamat kayo sa Ginoo. Okay, salamat kaayo.